What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jeps, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2316 hanggang 2320. Ang palasyo. Nagmamadaling humingi ng meeting ang master ng pamilya Exi. Matapos makita si Wang Jiezu, hindi na makapaghintay si Exi Jiezu na sabihin, narinig mo na ba ang nangyari sa nakalipas na 2 araw? Ibang ospital ang ibig mong sabihin? Tanong ni Wang. Mabilis na tumango ang Panginoon ng pamilya Exi. Kakaiba ang ugali ng pamilyang Chen at 2 beses na magkasunod na pumunta sa hamak na ospital. Noong una, wala siyang pakialam dito, ngunit hanggang sa dumating si Chen Yuanhai sa pintuan ay may nakita siyang kakaiba tungkol dito. Sino ang karapat-dapat na makita sa personal? At umalis man sa kabilang patio si Chen Yanran o ang ama at anak ni Chen, mukhang desperado na sila, kaya naman sobrang curious ang pamilya Exi sa nangyari sa kabilang courtyard. Lihim niyang inimbestigahan ang mga taong nakatira sa ibang mga bahay, ngunit ang mga natuklasan ay lalo siyang naguluhan. Doon ay nanirahan ang Aaron, ang basura na natangay ng pamilya Chen. Dahil ito ay basura, paano magiging sulit si Chen Yuanhai na makita ito ng personal? Bakit sunod-sunod na pinuntahan ng pamilya Chen ang Aaron? Sabi ni Exi, nag-aalala rin si Wang Jiezu tungkol sa bagay na ito. Originally, hindi niya maintindihan ang dahilan. Hindi niya ito lubos na naiintindihan hanggang sa lumitaw si Huang Xiaoyong. Ang pamilya Chen ay gumawa ng isang katangahan. Tinutubos nila ang kanilang hanggal na pag-uugali, ngunit ang resulta ay tila hindi masyadong maganda, sabi ni Wang. Stupid, pagbabayad sala. Nagtanong ang pinuno ng pamilya Exi nang hindi alam kung bakit. Hindi mo ba alam na kahit si Huang Xiaoyong ay pumunta sa kabilang ospital? Sabi ni Wang. Tumanggo ang amo ng pamilya ni Exi. Alam niya ang tungkol dito. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga subordinate sa kabilang patio. Maaring makatanggap ng balita ang sinumang pumasok o lumabas. Gayunpaman, sa pananaw ng pamilya Exi, ang dahilan kung bakit lumabas si Huang Xiaoyong ay para supilan ang pamilya Chen, at maging para ipakita ang kanyang kapangyarihan sa harap ng pamilya Chen. Si Huang Xiaoyong ay tiyak na hindi masaya para kay Chen Tiexan. Kung tutuusin, hindi pinapansin ni Chen Tiexan si Huang Xiaoyong noon, ngunit ngayon si Huang Xiaoyong ay isang malakas na tao sa Wudingjing, sabi ni Exi. Isa lang dahilan, sabi ni Wang. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang agad. Huwag mo nang paglaruan, naiinip na tanong ni Exi. Walang pagpipilian si Wang Jiezu kundi ngumiti at sinabing, ang iyong utak ay laging nahuhulog sa kadena sa kritikal na oras. Paano mo hindi maiintindihan ang ganoong simpleng bagay? Wala ka bang pakialam sa mga kamakailang chismis? Si Huang Xiaoyong ay may master. Panipi. Ang bagay na ito ay alam na ng lahat ng tao sa lungsod ng Longyan mula nang bumalik ito mula sa lungsod ng Shaolin. Paanong hindi malalaman ni Master Exi? Pero sa kanyang opinyon, walang koneksyon ang dalawa. Nang makitang nalilito pa rin si Master Exi, alam ni Master Wang na hindi niya maintindihan ang gusto niyang sabihin. Masasabi lang niya, hindi mo ba mahuhulaan na ang Aaron ang amo ni Huang Xiaoyong? What the master of the Exi family is scared? Aaron is Huang Xiaoyong's master. How is that possible? Kilala ang pangalan ng basura ng Aaron sa Longyan City. Nang itaboy siya sa tirahan ni Chen, pinagtawanan siya ng marami, mga tao. Kung siya ay isang malakas na tao, paano siya magdaranas ng gayong kahihiyan? Hindi, paano siya magiging amo ni Huang Xiaoyong? Hindi makapaniwalang sabi ni Exi Jiezu.
Haha, pagkatapos ng pag-irap, sinabi ng pinuno ng pamilya Wang, ano sa tingin mo ang malakas na tao? Bakit hindi siya ang Panginoon ni Huang Xiaoyong? Sa kanyang opinyon, pinahiya siya ng pamilya Chen sa simula. Marahil ito ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa lahat. Ituturing lamang ng gayong malakas na lalaki ang pamilya Chen bilang mga mole ants, at ayaw niyang pakialaman ang mga mole ants. Ito ay makatwiran. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy ang hari, kailan ka pa nakakita ng tigre na nakikipagkompetensya sa isang langgam? Tumanggo ang amo ng pamilya ni Exi, na tila makatwiran. Biglang may naisip ang Panginoon ng pamilya Exi at naging higit pa, natakot. Ibig bang sabihin ay nawala ng hindi maipaliwanag ang 4 na Lamp Realm Master na inimbitahan natin sa simula dahil namatay siya sa kamay ni Aaron? Sinabi ng master ng pamilya Exi na ito ay isang bagay na hindi niya maisip ang lahat ng nangyari, oras. Sa simula, inalis ni Aaron ang 4 na Lamp Realm Master. Ang lalaki ay tila sumangga sa mundo, at hanggang ngayon ay walang balita. Ngayon ay tila may paliwanag. Aaron ay isang malakas na tao. Hindi ba makatwiran na mamatay siya sa kamay ni Aaron? Tumanggo ang Panginoon ng pamilya Wang. Dito lang niya mahulaan ang pagkakakilanlan ni Aaron. Ngayon, kung hindi sila umalis sa bahay ni Chen sa oras, natatakot ako na mabibilang ang buhay nila sa bahay ni Chen. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Exi. Huwag masyadong mag-alala, ang pamilya Chen ay malinaw na hindi makakakuha ng kapatawaran ng Aaron, ngunit wala kaming holiday sa Aaron. Ngayon ay maaari na lamang nating tanggapin ang ating kapalaran, at imposibleng gumawa ng isang bagay laban sa Panginoon ng lungsod, bahay. Bamantong hininga ang pinuno ng pamilya Wang at sinabing si Huang Hoi ang dati nilang papay, ngunit ngayon, ang bagay na ito ay maaari lamang gawin itong isang bagay ng nakaraan. Hindi ito isang bagay na magagawa ng 3 pamilya para kontrolin ang mansyon ng Panginoon ng lungsod. Aaron, kailangan mo bang pasayahin siya? Kung tutuusin, siya ay isang malakas na tao na kayang paamuhin ang 7-star beasts. Sa aking palagay, talagang nasa kanya ang lakas ng huling 3 kaharian, sabi ni Exi. No, he's such a master. How can common things be valued? Kailangan lang nating mag-ingat para hindi siya masaktan, sabi ni Wang. Ang Panginoon ng pamilya ni Exi ay may kainahinalang tumingin sa Panginoon ng pamilya ni Wang. Halatang iba ang nasa isip niya, kung ganon, aalis muna ako. Sa sandaling lumabas ang pinuno ng pamilya ni Exi sa palasyo, tinawag ng pinuno ng pamilya ni Wang ang kanyang mga tagapaglingkod at sinabi sa kanila, maghanda para sa mga regalo at kunin ang mga kayamanan mula sa aking pag-aaral. At pagkatapos ay bumalik ang pinuno ng pamilya Exi, sa kanyang tahanan, agad niyang inutusan ang kanyang mga miyembro ng pamilya na maghanda ng isang malaking regalo at pumunta sa isa pang ospital. Aaron, isang malakas na tao, kahit na alam niyang napakababa ng pagkakataon ng pagsuyo, kailangan nilang subukan ito. Sa nakaraan, ang 4 na kaharian ng Lampara ay maaaring tawaging hari ng lungsod ng Longyan. Ngayon, si Aaron, isang malakas na tao sa huling 3 kaharian, ay marahil ang tanging tunay na malakas na tao na maaari nilang masiyahan sa unang pagkakataon sa kanilang buhay. Paano pinalampas ng mga pamilyang Wang at Exi ang ganitong pagkakataon? Iba pang mga ospital, hindi pinansin ni Aaron ang Imperial Court. Bagamat nakapatay siya ng 3 tao sa Imperial Court, hindi siya guguluhin ng Imperial Court nang walang anumang dahilan. At saka, ang pinakamahalagang bagay para sa Imperial Court na pumunta dito sa pagkakataong ito ay ang pag-recruit sa kanila. Hindi sila maaaring magkaroon ng salungatan sa Aaron nang walang anumang dahilan. Gayunpaman, ang pagkakakilanlan ni Bai Ling Warner ay isang bawal para sa Imperial Court. Kung malantad ang kanyang pagkakakilanlan, ito ay isang malaking problema para sa Aaron, Warner. Ang mga tao mula sa Imperial Court ay darating sa lungsod ng Longyan sa lalong madaling panahon. Kung nakikita mo ang mga taong ito at hindi mo makontrol ang iyong emosyon, maaari kong ayusin na manirahan ka sa ibang mga lugar sa loob ng ilang panahon. Sabi ni Aaron kay Bai Ling Warner. Matapos makinig sa mga salita ni Aaron, hindi nagbabago ang mukha ni Bai Ling Warner. Kahit na gusto niyang maghiganti sa Imperial Court, alam niya na hindi niya kailanman maipapakita ang kanyang paghihiganti bago siya walang kakayahan. Otherwise, with her current strength, biro lang sa Imperial Court. Huwag kang mag-alala, alam ko ang kakayahan ko.
Kung hindi ko man lang makontrol ang emosyong ito, paano ako magsasalita tungkol sa paghihiganti? Mahinang sabi ni Bai Lingwaner. Hindi nakikita ni Han Sanchen ang pagbabago ng mood ni Bai Lingwaner, na nagpapakitang itinatago niya ito ng husto. Mukhang hindi na kailangan ang pag-aalala niya. Hanggat nakikilala niya ang kanyang kakayahan at alam niyang hindi ngayon ang oras ng paghihiganti, kaya niyang kontrolin ang sarili. Sa oras na ito, huwag lumabas ng ospital. Marahil ay nakatakdang magkita ang mga pamilyang Wang at Exi sa labas ng kabilang patio, at bawat isa ay nagbigay ng kani-kanilang mga regalo. Ang layunin ay malinaw. Master Wang, what a surprise! I didn't expect to meet you so coincidentally. Di ba sabi mo hindi mo siya kailangang pasayahin? Naiinis na sinabi ni Exi na matagal nang magkaibigan sina Wang at Exi, at ang tiwala sa pagitan nila ay bumagsak sa sandaling ito. Hindi inaasahan ng pamilya Wang na ang pamilya Exi, na palaging nakikinig sa kanyang payo, ay gagawa ng ganoong desisyon sa kanilang sarili sa pagkakataong ito. Mukhang hanggang ngayon ang alyansa natin, sabi ni Wang. Ang Panginoon ng pamilya ni Exi ay nagbigay ng malamig na ugong at hiniling sa kanyang mga katulong na kumatok sa pinto ng mabilis para mapabilis ang pamilya Wang. Ang opinyon ni Wang ay hindi handang mahuli, ngunit hindi siya nag-utos sa mga tagapaglingkod, ngunit personal na kumatok sa pinto, na nagpapakita ng higit na katapatan. Itong matandang bagay, paano ako matatalo sa'yo? Nang makita ito, tumakbo si Master Exi sa gate ng isa pang ospital. 2 taong hindi nagpapatalo, masiglang kumakatok sa pintuan ng kabilang patio. Nakarinig si Bai Lingwaner ng mabilis na katok sa pinto, at tila walang magawa. Sinabi niya sa Aaron, akala ko ang iyong bahay ay isang tahimik na lugar. Walang choice si Aaron kundi ngumiti. Dati, tahimik talaga dito, pero ngayon hindi na Mate Atago ang identity niya, kaya hindi na siya matatahimik. Kung naiinip ka, itaboy mo. Sabi ni Aaron. Pumunta si Bai Lingwaner sa pinto. Pagkatapos buksan ang pinto, nakita niya ang 2 lumang bagay sa pamilya ni Wang Exi at sinabing, anong pinaghirapan mo? Sino ang magbabayad para sa pinsala? Bagamat siya ay isang maliit na babae, sina Wang at Exi ay hindi nang ahas na maliitin. Kahit na siya ay isang alilang babae lamang ng Aaron, sapat na para sa kanila na bigyang pansin siya. Pasensya na, medyo nasasabik ako. Kung sa tingin mo ay sira ang pinto, maaari akong magbayad ng bago, sabi ni Wang. Ang pinuno ng pamilya Exi. Ang Bai Lingwaner ay parang nakakita ng tanga. Ganyan ba kaikli ang matandang ito? Ang pintuan na dalisay na ginto, magkano ang timbang nito? Sino kayang magbukas nito? Ano ang gusto mong gawin? Gusto kong makita ang Aaron. Gusto kong makita ang Aaron. Sabi ni Wang Exi sa isang boses. Hindi nakikita. Mabilis na sabi ni Bai Lingwaner, at pagkatapos ay direktang isinara ang pinto. Bago pa makapag-react sina Wang Exi at Wang Exi, sinara na nila ang pinto at mukhang nahihiya. Ngunit sa sumunod na sandali, muling bumukas ang pinto. Inakala ni Wang Exi na nakakita sila muli ng pag-asa, ngunit sinabi ni Bai Lingwaner, kung maglakas loob kang kumatok sa aking pinto sa susunod, hindi mo gugustuhing umalis ng buhay. This time, tuluyan nang nakasara ang pinto. Isang pakiramdam ng kahihiyan ang kumalat kina Wang at Exi. Hindi nila akalain na pupunta sila dito na may dalang malaking regalo, pero hindi man lang nila nakita ang Aaron. At saka, nagkaroon ng away ang 2 pamilya dahil sa pangyayaring ito. Talagang hindi sulit ang pagkawala. Master Exi, mukhang hindi madaling pasayahin ang isang malakas na lalaki. Walang magawang sabi ni Wang. Master Wang, ang relasyon ni Wang at Exi ay hindi na kasing ganda ng dati. Sa hinaharap, mas mabuting panatilihin nila ang kanilang sariling kapalaran. Naiinis na sabi ni Exi. Sa pagtingin sa mga pinuno ng pamilya Exi na kumuha ng mga tao na umalis, ang mga pinuno ng pamilya Wang ay hindi lamang pilit ngiti, ito ay malamang na hindi kumain ng karne ng tupa din provoke isang saubar. Ang lungsod ng Longyan ay hindi na ang lumang lungsod ng Longyan. Oras na para huminto ang aking pamilyang Wang. Bamantong hininga ang Panginoon ng pamilya Wang at sinabi sa sarili. Noong nakaraan, naisip niya na ang pamilya Wang ay maaaring pumunta sa isang mas mataas na antas. Hanggat ganap niyang kontrolado ang mansyon ng City Master, magkakaroon siya ng paraan para lumunin ang pamilya Chen at ang pamilya Exi. Ngunit ngayon, tila kung nais ng pamilya Wang na panatilihin ang kanilang kasalukuyang katayuan, maaari lamang silang maging tapat.
Walang ganap na pagkakataon na kontrolin ang bahay ng Panginoon ng lungsod. Kung magkakaroon muli ng malaking salungatan sa pamilya Exi, makakasakit ito sa sigla ng pamilya Wang. Tungkol naman sa pamilya Chen, hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Pagkatapos ng lahat, kahit Aaron ay hindi pinarusahan ang pamilya Chen. WHO. Tingnan ang Bailong Warner gas rush pabalik sa bakuran, Aaron Mausisa nagtanong. Dalawang lumang bagay, sinabi ko sa kanila na umalis. Hindi ko akalain na babalik sila sa hinaharap. Sabi ni Bailing Warner. Lumang bagay. Iniisip ito ni Han Sanchen. Ang dalawang matandang ito ay malamang na sinawang at Exi. Tila nalantad na ng husto ang kanyang pagkatao. Sa ganitong paraan, ang lungsod ng Longyan ay hindi isang lugar na matutuluyan ng mahabang panahon, at walang balita tungkol sa Jiang Yingying. Mukhang oras na para umalis dito. Gusto mo bang pumunta sa ibang lungsod? Tanong ni Aaron kay Bailing Warner, kung aalis ka ngayon, maghay-hinala sa iyo ang Imperial Court. Hindi ito magandang panahon, sabi ni Bailing Warner. Malalim na inisip ni Aaron ang pagtango ni Ran para sabihin, itong pagbuhos din, na nakitang lumakad muli ang tao ng Imperial Court. Pagkalipas ng 3 araw, sa wakas ay dumating na ang pangalawang alon ng Imperial Court sa lungsod ng Longyan. Sa pagkakataong ito, pareho silang tatlo, ngunit ang kanilang lakas ay hindi maihahambing sa naunang tatlo. Mayroong 28 lampara at isang malakas na walang katapusan na malapit sa 9 na lampara. Ang kombinasyong ito ay halos hindi magagapi sa ang buong korte ng imperial. Tanging ang hitsura ng 9 na kaharian ng lampara at ang matinding dibisyon ang makakapantay sa lakas ng tatlo. Gayunpaman, ang mga nangungunang malalakas na lalaki tulad ni Jishi ay naninirahan lamang sa Imperial Court, at hindi sila tumutuntong sa secular mundo sa kalooban. Kung tungkol sa Judengjing, hinamak din nila ang paglalakad sa secular na mundo. Sinabi ni Huang Xiaoyong kay Han Sanchen ang balita sa unang pagkakataon. Nakaramdam ng labis na takot si Huang Xiaoyong sa lakas ng pagbisitang ito. Kung tutuusin, hindi pa siya nakakita ng ganito isang malakas na tao sa kanyang buhay, at nag-aalala siya na sa sandaling maimbestigahan ang pagkamatay ng huling 3 tao, si Han Sanchen ay maaaring kasuhan ng pakikipaglaban sa Imperial Court at masentensyahan ng 3 tao. Mukhang naguguluhan ka. Anong kinakatakutan mo? Tanong ni Aaron kay Huang Xiaoyong, Guro, hindi mo alam. Nang makita ko ang 3 taong iyon sa mansyon ng Panginoon, ipinaramdam nila sa akin na mapapatay nila ako sa isang tingin, buhay. Siyempre, natatakot ako, sabi ni Huang Xiaoyong na may halong takot. Aaron smiles. Hindi pa ako nakakita ng ganoong kalakas na tao sa buhay ko. Kaya lang hindi niya pinapakita ang totoong estado niya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!